Bago ang lahat, 9 days na lang papasok ang NBA draft at within 16 days as of June 16, papasok naman ang free agency. Ang mga team nag-iintay sa magiging sitwasyon ni Kawhi na base kay Commissioner nung nakaraang playoff date, meron ng birthday kay Kawhi at sa Clippers. Hindi lang alam kung kailan nila i-announce. Dahil yung dalawang dates na nabanggit, critical yon sa Clippers. Meron silang number 5 pick at parang hindi pa to kasama sa maboboy dahil originally hindi naman kanila yung first rounder na to. Naagaw lang nila sa Pacers. Yung July 1 onwards naman ang start ng free agency. Kapag si Kawhi biglang na-guilty at na-void ang kontrata niya, mahihirapan ang Clippers na makakuha ng player or kaya tira-tira na lang ang pwede nilang makuha. Dahil kapag lumipas na yung ilang araw bago i-announce ng NBA yung verdict, malamang tira-tira na lang talaga makuha ng Clippers dun. Based pa sa statement ni Commissioner, itatama lang nila yung nangyari sa Clippers at dito kay Kawhi. May 3 report kasi kay Kawhi ngayon. Siguro naman may isang tatama dito dahil kailangan mag-ingat ng Clippers sa magiging direksyon nila. Ang una kasi doon, naghahanap pa ng trade partner ang Clippers para makasama ni Kawhi at ituloy pa rin si Kawhi next season. Ang isa sa mga player na kinukonek dito sa Clippers si Anthony Davis dahil siya yung isa sa mga all-star na gusto pa rin lumipat ng team. Ang Los Angeles ang potential landing spot. Clippers nga lang. Dahil since last season pa or last year, kinokonek na si AD sa Clippers. So kung hindi man si AD ang matrade sa Clippers, malamang maghanap ng ibang player ang Clippers para maisama kay Kawhi. Ang susunod na report naman kay Kawhi, pwede pa siya makakuha ng contract extension pagpasok ng July. Na parang may binabalak itong si Commissioner parang kay Luka. Dahil kapag nakapirma si Kawhi ng contract extension at biglang nilabas yung verdict at guilty si Kawhi, kahit may bago pang kontrata si Kawhi, nasa NBA pa rin kung ibovoid nila yung panibagong kontrata ni Kawhi or meron din naman pwede mangyari na hindi nila i-void. Ang pangatlo naman, iniintay di umano ng Clippers na i-trade muna ng Bucks si Giannis at i-trade ng Boston si Jaylen Brown bago i-assess ng Clippers yung trade option kay Kawhi. Malaki din naman ang market value ni Kawhi. Yung kaso lang naman niya ang problema dun. May option di umano na i-trade ng Clippers si Kawhi plus number 5 pick sa Boston kapalit ni Jaylen Brown para pasok pa rin sa rebuilding process nila. So recommendation lang yun, hindi rumors talaga. Dahil ang Clippers naghahanap pa ng partner sa trade para ibaba yung number pick nila at para paanakin din yung isa nilang first rounder para maging 2. Yung Warriors, natutulog pa yung GM nila ngayon na pinaka-recent report 4 days ago pa dahil sila yung naghahabol dito kay Kawhi. Nung nakarang araw naman, naaresto si James Harden sa Houston dahil sa unlawful na pagdadala ng armas. Nabase din naman sa report, nakalabas din naman ng kulungan si Harden dahil nakapagpiyansa. Saka normal lang din naman sa Texas yung may dalang armas. Kaya lang di umano nahuli si Harden dahil yung armas niya wala sa holster nung makita siya ng police officer. Ang arraignment naman ni Harden, June 23 PH time, pero mukhang nalipat na ng August 3 or first week ng August. Nakarating na rin naman sa Cavaliers yung nangyari kay Harden na ngayon iniimbestigahan nila at kukunin nila ang full information bago sila magbigay ng any comments. On track kasi pumirma si Harden ng kontrata dito sa Cavaliers. Hindi kasi alam kung magiging issue yung pagkakahuli sa kanya. Yung insidente kasi nangyari sa Houston. Kasi dati may kaso pa si Harden sa Houston din. May kasama siyang isang NFL player na nangharas ng masahista. Mas grabe pa to kaysa nahulihan siya ng armas. So far, part pa rin kasi ng Cavaliers si Harden dahil hindi pa siya nagdi-decline ng kontrata. Ngayon yung iba mga fans nagtataka bakit daw si Harden nasa Houston kasi local resident siya dun. Na-return na nga ang jersey niya sa strip club. Based pa sa report, willing din kasi or gusto ring ibalik si Harden ng Houston. Dati pang interesado ang Rockets na ibalik si James Harden bago nga siya na-trade sa Cavaliers. Na ngayon na pwedeng bumaba ang kontrata ni Harden mula $82 million sa loob ng 2 taon, pwedeng papatak na lang yun ng $60 million sa loob ng 2 taon na lang. Magkakaroon ng allocated cap space ang Rockets kung i-decline nila ang kontrata ni VanVleet plus ibababa ang kontrata ni Tari Eason. Dahil sa pagkaka-aresto ni Harden, critical tuloy ang magiging contract extension niya sa Cavaliers at yung Houston kung maiipit din ang kontrata ni VanVleet at ni Tari Eason sa free agency.
Si Jimmy Butler naman ngayon, nasa recovery pa ng kanyang ACL injury. Ang nakikita ko sa mga post niya at sa mga photo online, puro mga chicks ang kasama eh. Nasa linya rin kasi na matrade sa offseason itong si Butler. Isa nga sa report doon, kapalit ni Kawhi. Pero yung GM nila tulog pa. After din kasing manalo ni Towns ang championship, binabanata ng mga fans ngayon ng Minnesota itong si Butler na nauna pa daw mag-champion yung dalawang player na tinawag niyang malambot, si Towns at si Wiggins. Isa pa, kaya tinrade ng Bulls itong si Butler papuntang Minnesota dati bukod sa locker room issue, bigla kasing naging eligible itong si Butler sa max contract dahil nasama siya sa All-NBA team. Kontrata din ang dahilan. Nauna naman kasing umalis talaga si Butler sa Minnesota dahil ang rason noon kaya niya inaway itong si Towns at si Andrew Wiggins dahil sa contract. Nung napunta siya ng Sixers, umalis din siya noon dahil sa max contract na binigay kay Tobias Harris, hindi sa kanya. Nung napunta siya ng Miami, multiple conference finals appearance at dalawang NBA finals appearance kaso hindi siya nakakuha ng championship. Kaya din siya umalis ng Miami, ang root cause na delayed yung sahod niya nung summer tapos contract extension din ayaw ibigay ng Miami Heat. In short, hindi habol ni Butler yung championship kundi kontrata mula kasi Bulls, Minnesota, Philadelphia, Miami at posible mangyari din sa Golden State habulin niya yung contract extension. Dahil sa track record niya, kapag papalapit na yung contract extension niya, nag-iiba bigla ang ugali ni Butler. Si Butler next season 37 years old na malamang hindi siya makapag-champion kung hindi mapupunta sa isang contender na team. Ang issue pa kay Butler, papasok na naman siya sa naging issue niya katulad sa Philadelphia at sa Minnesota. Contract extension na naman. Nasa huling taon na kasi siya ng kontratang pinirma niya sa Golden State nung na-trade siya last year. Meron siyang 56 million na expiring contract bukod sa may injury pa siya at bukod sa malamang na abutin siya ng mid-season next year bago makabalik. Bukod sa rumors na iti-trade siya para kay Kawhi, ang isa pang possible reason doon, hindi siya bigyan ng Golden State ng contract extension at para din mabawi yung package na binigay ng Golden State sa Miami Heat para makuha siya.